Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na issue na bumalot dito sa mundo ng crypto. At ito po ay tungkol sa matinding prediction ng Valhil Capital kay XRP. Yan, kung saan si XRP raw ay pwedeng umabot sa $4,813 bawat isa. Ayan, or per XRP token. At yan raw po ay mangyayari pagsapit ng taong 2030. Pero teka, hindi lamang po yan. May posibilidad pa raw itong umakyat ng higit pa sa $9,000. Ayon po sa isang detalyadong valuation model. Kung iniisip mo kung ito ba'y totoo o haka-haka lamang, o kung dapat ka bang mag-hold, magdagdag o magbenta ng iyong XRP, ay syempre, tapusin mo ang video na ito dahil susuriin po natin ang bawat anggulo mula po sa technical hanggang sa market at legal realities. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang basihan ng $4,813 na prediction para kay XRP. Ayon po sa pag-aaral ng Valhil Capital, ginamit nila ang tinatawag na Athey and Michneck model. At Athey and Michneck model. Ito ay isang paraan ng pag-estimate ng fair market value ng isang asset tulad ni XRP. Sa modelong ito, ang mga pangunahing assumptions ay una, gagamitin ang XRP ledger sa 10% ng global financial transactions pagdating ng taong 2030. Pangalawa, aabot ito sa $700 billion na daily transaction value. Pangatlo, gagamitin po ang 1 second transaction speed na XRP na isa po sa pinakamabilis sa industriya. At pang-apat ay isinama rin ang 56.5 billion XRP circulating supply at 10% discount rate para sa projection ng growth over 5 years. Ibig pong sabihin, kung magkatotoo ang mga senaryong ito, natural po natataas ang demand kay XRP at pwede po nitong iangat ang presyo sa $4,813. At kung mas mataas pa ang demand, pwede po itong lumampas sa presyong $9,000. Paano po magiging posible ito gamit ang tinatawag na virtuous cycle? Ayan. Sa parehong pag-aaral ay binanggit din po ang tinatawag nilang virtuous cycle flywheel. Simple lamang po ang ideya dito. Una, kapag maraming gumagamit po kay XRP ay tumataas po ang demand. Pangalawa, dahil tumataas po ang demand, tataas din ang presyo. Pangatlo, dahil mataas po ang presyo, mas pipiliin ng mga holders na i-hold na lang sa XRP kaysa sa i-trade. Pang-apat, dahil kaunti po ang supply sa market, mas lalong tumataas ang presyo. Ito po ang tinatawag na positive feedback loop na pwede pong magbunga ng exponential growth kapag umabot po sa tipping point ang adoption ng XRP, lalo na po sa remittances at saka foreign exchange markets. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng ibang analyst tungkol dito? Yan, hindi lahat po ng analyst ay sang-ayon sa mataas na prediction na ito. Ayon po sa Traders Union, mas conservative po ang kanilang estimate. Sabi po nila, sa XRP ay pwedeng umabot ng $2.33 ngayong paparating na December 2025. At unti-unti itong tataas ng hanggang $5.20 sa taong 2040. Yan. Kung ikukumpara po natin ito sa $4,813 na target po ng Valhil, parang napakalayo. Ang $1,000 price per XRP nga raw ay mangangailangan ng halos $100 trillion na market capitalization. Isang bagay na sa ngayon ay mahirap maisip sa kasalukuyang kalagayan ng market.
Ngayon ay ano naman po ang epekto ng mga regulasyon sa projection na ito? Ayan. Isang napakahalagang factor ay ang regulasyon. Alam naman natin na matagal nang may issue sa pagitan ng Ripple at ng US SEC. Kahit may mga panalo na itong si Ripple sa korte, hindi pa rin po 100% na malinaw ang magiging regulatory status ni XRP, lalo na sa Amerika. Ang Valhall Capital mismo ay umamin na hindi kasama sa kanilang projection ang epekto ng mga bagong regulations, central bank digital currencies o kahit ang mga market tulad po ng derivatives at saka real estate. Kaya kahit promising po ang kanilang model ay may limitations din po ito. Ngayon ay ano naman po ang papel ni XRP bilang isang store of value. Ayan. Ayon din po sa study ay hindi lang daw pang transaction si XRP. Nakikita nila si XRP bilang isang posibleng store of value o parang digital gold. Kung mangyari ito, posibleng pumasok po ang institutional investors at mga bangko sa malaking scale. Isang malaking hakbang po ito patungo sa pagiging critical part ng global financial system ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang lagay ni XRP ngayon sa market. Ayan, nang mailabas po ang balitang ito, si XRP ay naglalaro sa presyo na $2.23. Medyo may kalinawan na rin pagdating sa legal status niya, pero marami pa rin pong uncertainties or walang kasiguraduhan. Marami ring analyst ang nagsasabing ang technical indicators ngayon ay neutral. Ibig sabihin ay wala pang malakas na signal kung paakyat ba or pababa si XRP sa short term. Ngayon ay ano naman ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay napakalaking bagay ng balitang ito. Kung ikaw po ay isang holder ng XRP or meron ka pong planong pumasok o na mag-invest dito, ang ganitong klaseng prediction ay pwede pong magbigay ng hope or pag-asa. Pero dapat din nating tingnan ang realities or katotohanan. Mahalaga po na wag lang tayong magbase sa hype o mataas na prediction. Dapat nating tignan ang fundamentals, regulation at kung paano po ito direktang nakakaapekto sa liquidity at trading opportunities sa local market. Kung sakaling matuloy po ang paggamit kay XRP sa remittance at saka cross-border payments na sobrang relevant sa mga OFW at kanilang mga pamilya, mas lalo pong tataas ang halaga ng coin na ito sa paningin ng mga Pinoy investors. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa prediction na ito ay para sa akin ay impressive po ang analysis at hindi po ito basta-basta ginawa lamang. Pero bilang isang Pinoy crypto enthusiast, dapat po nating kilalanin na ang crypto market ay volatile, speculative at laging may kaakibat na risk. Ang prediction po na $4,813 ay posible pong mangyari kung magkakatotoo ang lahat ng ideal conditions nito. Pero kung may ma-delay, may magbago po sa regulasyon o hindi ganoon po kabilis ang adoption, baka hindi na rin ito maabot. Kaya ang tama pong mindset ay ang mag-research, mag-diversify ng ating investment at huwag po tayong umasa sa get-rich-quick dreams. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.